Naramdaman ko yung unang pintig. Una. Parang nawala yung kaluluwa ko. Kiri ninibalas. Oo, parang kinuha dito. Oo. Nararamdaman mo ba yan? Blackout ka lang. Parang babagsak ako, pinipigilan ko lang. Mataas, presyon. Presyon. Bakit lang ako na maintenance? Hindi, kala ko nga talaga mawawala na ako. Ganun pala yun. So yun po guys, just a heads up lamang po bago po natin ipagpatuloy ang video na ito. Ito po ay throwback po. Ito po yung time kung saan nga po is tila ba tumaas po yung blood pressure ni Tekram. At ano po, parang sabi niya is parang mawawala na nga daw po siya. Buong akala daw po niya na mawawala na nga daw po siya dito sa mundo. At nakita po natin si Luis na sobrang lungkot nga po ng kanyang mukha. Meron pong sobrang pag-aalala sa kanyang mukha. Siyempre, sino ba namang hindi mag-aalala, di ba? Na yung tao nga po na naging bayani sa kanyang buhay, yung tao na kinupkop siya at itinuring siyang anak ay ganun nga po ang nangyari. Kaya sigurado akong that time sobrang nag-alala at natakot nga po si Luis sa possible nga po na mangyari sa kanyang tatay Tekram. Pero past na po ito guys, throwback na lamang po ito guys, so wag na po tayong mag-alala. Ang sa ngayon po is ipag-pray po natin always si Tekram na sana is hindi na nga po maulit pa yung nangyari sa kanya na tumaas nga po ng todo yung kanyang blood pressure. Especially po na nasa mission nga po siya ngayon. Every time na nasa mission po siya, sana ipag-pray po natin siya always na maging maayos po ang bawat lakad nga po niya. Kasi kawawa po yung mga bata kung sakali man. So ano naman puwera usog. Hindi naman natin sa sinasabi na ganoon nga po, pero kung sakali man, nakakaawa nga po yung mga bata, especially si Luis nga po, na mahal din po talaga niya ang kanyang tatay, Tekram. At nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi nga po, andyan yung mga tao na nagmamahal talaga kay Tekram. Ang kanyang buong pamilya, sila Luis, ay talagang, nung time nga po na nangyari po yun, is talagang to the rescue kagad sila at talagang pinalakas po nila yung loob ni Tekram. Kumbaga, ipinaramdam nila kay Tekram na andyan nga po sila, na mahal siya at sobrang nag-aalala sila sa nangyari nga po sa kanya. So ito po, patuloy po natin ang panonood. 3 beses nang parang pabalik-balik yung yung parang nawawalan ako ng lakas. 3 beses na ito. Nataas. 150 na. Pag ganun na. Hindi yung heart rate mo kuya ang mataas. Paano? Inhale lang ba? Inhale, exhale lang ganyan. Dinalabanan ko yung ko, paano ko lalabanan. Ano yan, may bulb na Di ba kanina walang color? Hindi siya nagpapatesya tayo. Hindi ang plano ko talagang magpa-check up. Plano ko magpa-check up talaga. Sabi na tumutusok dito, akala ko hangin. Kailangan talaga na magpa-check up. Alam mo yung kanang regular na check up talaga. Katulad nga po ng nangyari sa akin, kung hindi po ako nagplano na magbabunot ng ngipin, hindi ko talaga malalaman na napakataas na pala ng presyon ng dugo ko. Kasi nung mga nakaraan, August, September, October, ganun po, is talagang pabalik-balik po ako sa dental clinic kasi nga po gusto ko magpabunot ng ngipin. However, yung dentista nga po ayaw po niya akong bunutan dahil nga po mataas nga daw po yung dugo ko. But then, dito sa blood pressure monitor namin na digital is medyo mababa lang po kasi hindi siya ganoon kataas. So, akala ko okay lang. But then, nung pumunta na nga po ako sa dental clinic is napakataas po ng dugo ko. Umaabot po siya ng 150/99 at nirefer po ako sa isang physician at dun po talagang mataas dun, umabot po ng 164/101 po yata yun yung dugo ko. Sobrang taas po nun, kaya pala may mga pagkakataon na minsan na po ako, kumbaga nafe-feel po na sobrang bigat po ng aking ulo. Tapos dito po sa medyo siya nangangalay or medyo masakit po. So yun na pala yung hudyat nun at mataas na pala yung dugo ko. At yun nga po, naresetahan po ako ng telmisartan tsaka yung calvidinol cardipres. So yung telmisartan daw po, yun, maintenance na po yun sa akin para sa pampababa ng dugo. Habang yung cardipres naman na calvidinol is po siya, pampababa naman po ng heartbeat ko. Kasi yung heartbeat ko talaga is mataas siya always. Always siya 100+, which is hindi daw siya normal. Kaya dapat talaga si Tekram is always din na magkaroon ng regular check-up para
para maagapan kung ano man po yung dapat agapan since nasa mission nga po siya palagi. Saan? Dito. Yung mata mo, Dito po. yung mata mo nag-ano minsan, dapat Pagod yun. Ay, naging parang nagaganon? Ay, hindi. Pasma yun. Umiirat. Pag ano? Pwede pumunta din ang ugat yun. Oo. Baka naghihilamos ka kami pag ano. Hindi, ayun ang problema nung ate pag with witching. Ano ba dito yung kamay niya? Yung nagaganon. Oo. Mas malakas sa gamot sa iron, alam mo ano? parang nanunuwid yung Insekto. mata niya. Yung Minsan, mga kamamaro, ayaw niya malakas sa pa-check iron up eh. yan. Hindi, kuya manungay. Kuya spirulina lang. Kinukuhaan po siya ulit ng blood pressure ni ate. Kasi nandun na daw siya sa ospital. Yung mata niya, di ba matagal nang inaano yung mata niya, na-affected din yan. Magpapulano ka na pala. O, doon Hindi, sa pala laboratory. Huwag ka magsalita. Huwag yung galawin mo na. Ba't pala magpatulong tayo mo ganyan na? Kaya nga. Naramdaman ko yung unang pintig. Una. Maganda yan kasi ano siya, manual, hindi siya digital. 130-80 nga. Hindi bumaba na. Medyo mababa na. Oo. Bumaba na. Hindi kahit paano bumaba na. Hindi, tayo sakto Hindi na lang niya din. kailangan magkata-press. Yung sa digital kasi Yung ano na muna, yung Non-stop. Pineapple Parehas juice. sa no-flow. Pero pwede pineapple. oh, pineapple juice, oo. Kasi yung kata-press, Nagkaka-press na siya, di ba? hindi pa. Ay, pineapple na lang. Oh, pineapple juice, oh. Mabuti nga, di niya pinayin magkaka-press sa sarili na siya. Oo, kaya Ako muna, kasi So yung cardiopres para siya sa high blood din. Meron ako dito naubos na nga lang. 30 days kasi yung ano ng doktor ito. Ayan o, Calvedilol cardiopres. Ito yung inireseta ng doktor sa akin para pampababa ng heartbeat. Tapos naubos ko na at hindi na ako bumalik dun sa doktor ko. Then ayun po, mataas na naman po ulit yung ano ko ngayon, yung heartbeat. Pero yung ano ko naman, yung sa dugo ko naman, yung pinainom sa akin is ito po, telmisartan. Yan. Yan, telmisartan Telarb. So ito po yung nireseta sa akin. So medyo mahal po yung gamot na ito. Yung telmisartan po is nasa 1450 yung isa. Tapos yung Cardipress naman is nasa 1150 po yata sa Mercury Drugs. So medyo mahal-mahal din po siya. Pero walang sinabi yung doktor sa akin na i-maintenance ko po yung Cardipress. Bali yung Telarb lang na telmisartan yung pinamaintenance sa akin. Pero may na-request yung doktor na blood test. Kaso nga lang hindi ko pa na kasi nga po medyo mahal po yung bayad. Unahan pa niya ako minum ng kata-press mo, gano'n. Kata-press. Akala ko ano? iyan ako. Akala ko talaga mamamaalam na ako. Ha? Kaya ano? Ha? Oo, ganun. Yun yung una kong naramdaman. Parang may humatak sa ano ko dyan. Yung parang namamanid na ano? Yun pala yun, Kategram. Pagod yan, pagod. Ito, Kategram, maganda rin yung ano, yung bago uminom ng Catapress. Oo, hindi pa pwede inom ka ng Catapress na di pa blood pressure pinapresyon. muna. Kasi baka mamaya mababa pala or what. Opo, kailangan po yun na i-advise ng doktor. Although, pwede siyang mabili over the counter, pero kailangan po siyang magpa-check muna ng dugo or sa doktor pa. Magpa-advise sa doktor kung kailangan pa o hindi. Kasi mahirap, tama naman yung sinasabi nila na baka akala nila na si Tekram po is napakataas ng dugo pero mababa pala, tapos inom ng tapos mas lalong bababa yung dugo, baka magka-anemic patuloy. So di ba, medyo mahirap na naman. Panibagong problema na naman. So mas maganda yung i-consult muna sa doktor para sigurado talaga. Bigla mong inom. Di ba namatay siya yung... Oo, yun. Mahirap yun. Kasi pinainom mo yun pala, mabagsak pala ang presyon. Akala niya. Nagka-anemic na. Oo, mas lalo bumaba ang presyon bago magtanim ng Catapress. Ayan po guys. Sobrang lungkot po ng mukha ni Kuya Luis dyan. Syempre ba naman, ganun po yung nangyari sa kanyang tatay. Pa 115 na eh. 148. Diba? Para siyang galing sa pag-iyak. Yung mata ni Luis parang galing sa pag-iyak. Or maybe galing sa tulog, pero halata talaga na malungkot si Luis dyan. Siguro naisip ni Luis na yung possible na mangyari sa kanyang tatay Tekram. Kaya ganoon na lamang po yung lungkot sa kanyang mga mata, sa kanyang mukha.
luha. That time po is nag-ano siya, naghihilot siya ng paa ni Tekram. Hindi ko na lang po, Basta 10 hours. tawag dyan, kumbaga, zoom in ko po yung video para hindi po makita po yung isa. Kasi andyan po yung isa. Huling ano niya, inom. Yung Natulala na. Di ba nag-pineapple na ba siya? Basta pagkatapos ng pineapple. Natulala si Oh, Luis. pagkatapos niya, wala na siyang ano. Magbilang ka ngayon. Painumin mo na muna na. Basta painamin mo muna. Natulala si Luis. Basta pa after na wala na siya. Pero halata yung lungkot sa kanyang mukha Hindi dyan. naman inubos ni tatay eh. Tay, uubusin mo dapat. Sino ba namang hindi malulungkot, no? Ate, tama. Kasi once na ay sigurado, pag nabuwal, at least pag nakaupo ka, Kasi ramdam ko tutumba ako eh. Oo. At least mabuwal ka man, sigurado, hindi kayong bigla yung bagsak. Tama. May taong nandito na tumitingin sa akin na mayroon din naman ako mapapano. So para bumaba yung ng nervous niya. Kaya bumaba yan. Oo. So yun nga po, ayan, meron pong pagkakataon na nangyari nga po yun sa buhay ni Tekram. Kaya sabi ko nga na always po natin ipag-pray si Tekram na hindi na nga po maulit pa. Kasi nga po marami pa po mga nangangailangan sa kanya, sila Luis, ang mga anak ni Tekram, ang kanyang pamilya, at ang mga tao po na tinutulungan po niya. At ramdam na ramdam ko po yung lungkot ni Luis doon, at alam ko na sobrang mahal talaga ni Luis sa kanyang tatay Tekram, kaya sobra siyang nag-alala nga po sa nangyari nga po sa kanyang tatay. So yun po, hanggang dito na lamang po. God bless po and bye for now po.